Ryan! Updated ka ba tungkol sa mga car buying scam modus? Meron trending ngayon yung feature ni Raffy Tulfo. Madaming nag-request na i-cover ko tong scam video na to. Hanggang sa nakarami na rin tayo ng episodes tungkol dito. Gumawa tayo ng tips paano maiiwasan ang ganitong klaseng scam. May episode rin tayo na diniscuss natin paano to ginagawa at bakit patuloy ito nagagawa ng mga scammer. Tapos, dahil sa sobrang daming red flag sa video, napagawa tayo ng The Greatest What If episode. What if kasabwat pala yung nagsumbong at naggamit yung media para sa innocence at ma-pressure magbayad ang dealer? Nang sabi ko doon, itong video natin ay pag-share lamang ng opinion base sa napanood natin mula sa kanila mismo. Mga observation at questionable moments mula sa kanilang sinabi at pinakita. Hindi ko sinasabi na hindi siya yung biktima. Hindi lang kasi talaga nagja-jive sa usual na ordinary situation. Kaya natanong ko at nag-a-agree rin ang mga viewers natin base sa comment section. At sa dulo nun, inulit ko pa na ito ay isang malaking what if lamang. Hindi ko sinasabi na ito talaga ang tunay na nangyari. Tapos may nag-comment, ako ang victim dito, ano ang alam mo? What if nga eh. Pero pati sa ibang social media accounts ko, may mga ganitong comment. Cyber libel, wala kang matinong trabaho, mapapahiya ka kung sagutin ko lahat ng paninira mo sa kapatid ko. At sabi rin mismo ng biktima, sarap sagutin lahat ng tanong ng hipon na yan. Alam kaya nila ano ang hipon? Ano ba yan? Puro ad hom na lang at walang sense. Ang nakakatawa pa nga dito sa dami ng nasabi nila, asan yung sagot? 'Di ba? Ang contents ko ay para makatulong sa pagbigay ng proper information sa mga viewers. Minsan, to promote critical thinking sa ganitong sitwasyon. Kaya don't forget to like the video and subscribe if you support my advocacy. Actually, nung unang napanood ko yung original video kay Raffy Tulfo, medyo naguluhan ako. Kaya hinimay ko yung video. Ginawa ko yung timeline ng mga pangyayari. Kaya kung hindi mo pa napapanood yung What If episode natin, panoorin mo muna. Pero sure ako, kahit napanood mo na yon, papanoorin mo ulit pagkatapos ng video na to. Sa mga ganitong sitwasyon, madalas ang comment ng tao, dapat kinuha mo yung side ng tao. Which is yun naman talaga ang ginawa natin una pa lang. Galing naman lahat sa kanila. Pero hindi nga lang ganun kabuo, kaya lumabas yung what if episode natin. Swerte na lang natin habang nagsascroll ako sa comment section, nag-reply mismo yung biktima ng isang nobela sa comment section para ikwento ang buong pangyayari. Kaya ito ang isishare ko sa inyo. Ito na, ang please lang. Sana hindi totoo. Ang what if episode natin, part 2. Medyo mahaba to pero gusto ko basahin at ipakita sa inyo word for word para walang loss in translation. Ito yung nakasulat sa comment section. Ganito sir, pumunta ako ng Ford Manila Bay. Actually, pinagpilian ko yung tatlo, Ford BGC, Alabang at Manila Bay. Pero pinili ko ang Manila Bay makapagal. So pumunta ako, nag-purchase ako ng Ford Everest Sport. Ang agent, yung Erica. So, okay na. Ang first payment ko is 50k reservation. 500k down payment sa loob ng cashier ako nagbayad. Kasama ko ang anak ko. Ang tagal nila binigay ang resibo. Nakatayo kami ng anak ko sa harap mismo ng teller cashier. Kaya ang resibo is 550k. Kasi sabi ko sa kanila at agent, isama niyo yung 50k sa resibo. So, okay na. Second payment, sabi ng agent, magbayad ako. Lakihan ko para mabilis dumating yung car. So, nagbayad ako ng 622k. Kasi, yan binigay sa akin na babayaran ko. At sa account ng Ford Matterhorn ko, nag-deposit. And naiinis na ako, pina-follow up ko. Tagal dumating ng car after a days. Sabi ng siraulong agent, magbayad na ako ng balanse kasi andyan na raw yung car. So, nagbayad ako 1M sa teller ulit ng Ford Manila Bay. Malay ko ba sa mga resibo? Kasi sa tagal ko na bumibili ng car, 20 years plus na, wala naman issue. Halos magkasunod lang, binili ko yung car ng anak ko sa Chevrolet Alabang. Cash ko din binayaran. Bakit wala naman problema? Ito lang talagang Ford na to
at sa mga siraulong staff sa loob, which is umamin naman yung agent, ang sabi niya 300k daw nakuha niya at 50k sa pulis na nag-loan sa name at 30k sa cashier, etc. Pero di ako naniniwala dahil ayang Erica na yan, marami na palang ginawa yan nung past. Ganyan din dami na biktima at dami nag-message sa akin na mga nabiktima niya. Sa Toyota, ganyan din ginawa niya at Ford BGC. Criminal-minded mga yan. Kinasabot niya mga tao sa loob ng Ford. Di rin ako naniniwala na 2-3 tao lang yan. Gumawa niyan. Mas marami pa sila sa loob. Pinaghati-hatian nila yung pera ko. Kalma lang guys ah. Ito pa lang yung 1 out of 5 comments niya para sa salaysay niya. Hindi tayo magninitpick kasi kung magninitpick pa tayo, weird flex lang yung pinagpilian pa niya yung 3 Ford dealerships. Tapos yung pinili pa niya, yung kung saan hindi available kagad yung unit na gusto niya. Eh di ba parang Fortuner or Montero lang naman na commonly available? Sa unang What If episode natin, sinabi natin na ang weird ang magbayad ng 3 beses ang cash buyer in advance na wala pa yung unit. At ang usual gawain ng cash buyer ay reservation ng between 10k to 100k tapos pay in full na. Ngayon, nalaman natin na 50k pala ang first payment, 500k down payment. Hindi ba mas lalong weird? Ano yun? Basta may hawak siyang 550k sa araw na yun? Tapos, minention rin niya na sa loob ng cashier kasama anak. Batagal binigay resibo, nakatayo sa harap ng cashier. Hello, paano ka nakapasok ng cashier? Hindi ba authorized personnel lang ang pwede dun? Tapos, sabi niya, kaya ang resibo ay 550k kasi sabi daw niya sa kanila na isama yung 50k sa resibo. Sino ka ate para magdikta ng anong isusulat sa resibo? At kung 50k ay reservation at 500k ay down payment, dalawa dapat ang resibo nun. At ang nakapagtataka, cash buyer ka nga, 'di ba? Bakit may down payment? At base sa kwento, note lang rin natin na hindi natin sure kung same day ba yung 50k at 500k. Kasi bakit niya sasabihin na dapat isama yung 50k sa 500k sa resibo? 'Di ba? Common sense na lang na dapat naman talaga noted yun sa resibo. Binayad mo yun eh. Tapos, yung payment na via bank, 622k, kasi sabi lang ng ahente para bumilis. Kung cash buyer ka, papayag ka bang maabala sa patingi-tingi na pagbayad? Tapos, yung last payment niya na 1M, dito na-confirm natin na nagbayad siya sa cashier. Ano nga ba ulit yung comment natin sa naunang What If episode natin dito? Sagot niya, malay ko ba para dito na 20 years na daw siya bumibili ng sasakyan. Okay, another weird flex. Pero hindi nasagot yung date ng resibo. Tapos, na-mention niya na umamin daw sa kanya yung ahente, loan accommodator na pulis at yung cashier ng pera na kinita daw nila. Pero hindi siya naniniwala na 2 or 3 na tao lang ang gumawa, mas marami pa raw. Seryoso ka ba? Bakit 2 or 3 pa? Sure na silang 3 kasama doon. Eto, personal take ko lang. Kung hindi kompleto yung 3 na yan, hindi mabubuo yung gawain tulad ng pinakita ko sa Scam Modus Exposed episode. Ang nakakatawa nga lang dito, paano niya alam tong info na to? Isipin nyo, saan ka nakakita ng scammer na hindi nawawala pagkatapos mang scam? Tapos, sa kanya umamin at nakakausap pa niya yung nang scam? Nagagalingan ako sa kanya. Okay, continue na tayo sa second comment. Then December, dineliver yung car sa house ko sa Paranaque. Ang nag-deliver yung naka-uniform na Ford. So, December 25, 2024, 4 a.m. from Portofino, na-aksidente ako, wrong way ako, may natrasan ako sa Daang Hari. Madilim kasi dyan, sir, yung daanan ni Villar. Sabi namin, sa natrasan ko, kunin na lang yung plate number at cellphone number, kontakin kami. Umuwi na kami kasi kasama ko yung anak ko at pamangkin ko, mga minor sila, sir. Natakot, so umuwi na kami. So yung complainant pumunta pala sa police station, kinabukasan pa. Kaya pala, etong Erica, yung agent nag-message at tumawag sa akin after 1 week. Sabi niya,
may incident ba na nangyari noong December 25? Sabi ko, ha? Oo, bakit mo alam? Kasi ate, nag-appear dito sa system namin sa Ford. Ganyan na daw ngayon ka-high-tech na ganyan na din daw ginagawa ng Toyota ngayon. Yan sabi niya. At sabi pa, sige, ako na bahala dito na naaksidente nyo. Sabi ko, sige, ikaw na muna bahala. Message mo na lang ako. So, na-scam pa din ako kasi sabi niya yung complainant humihingi ng 70K sa accident. Sabi ko, bakit ang laki? Siya yung bumangga sa likod, wala nga halos kako bangga ng car ko. As in, super liit lang. Sabi ko, saan yung police report? Saan siya nag-complain na police station? Kakausapin ko, doon kami mag-usap sa police station. At nag-complain siya doon sa Las Piñas Police Station, malapit sa Parañaque Doctors. Doon ako, kako, magbabayad ng tamang settlement sa police station. Yung agent, di niya sinisend sa amin yung police report kasi pala malalaman namin yung police report yung nakapangalan sa car ko at address. Ilan days na di niya pa din sinisend yung police report, sir. Yung pala, tinatago sila nung Coral at agent. Okay, at least dito, nagkaroon na ng clarification sa bakit hindi sa kanya binigay yung police report. Hindi ko nga lang alam kung parehas pa yung kwento niya dito base sa video niya kay Raffy Tulfo. Pacheck na lang ulit. Ang weird nga lang dito, ang sinabi niya, wrong way siya, tapos may natrasan siya. Questionable. Di ibig sabihin ba nun, wrong way rin nasa likod niya? Tsaka sa naatrasan niya, kunin lang ang plaka at cellphone number. Di ba common practice na kunin ang driver's license? Pero sige, baka dahil babae siya, may special treatment. Tapos, kinuwento niya, tumawag si Erica na may nangyari daw nung December 25. At siya mag-aasikaso at na-scam siya ulit ng 70K sa bangga na napakaliit lang. Guys, tingnan nyo to. Ang sabi daw niya, bakit ang laki? Siya yung bumangga sa likod. Teka, akala ko ba siya yung nakaatras? Tapos sasabihin niya, yung kabila yung bumangga? Ano ba talaga? At sa dulo ng comment niya, yung pala may tinatago na sila nung Coral at agent. Mukha namang matagal na silang nagkausap. Okay, continue na tayo sa third comment. Nag-uusap na pala yung Erica at Coral, sir, yung police. Kasi sa kanya dumating yung police report imbis na sa akin sa address ko. So ang nangyari, kinontak niya yung agent, kinontak ni Police Coral. Nasa akin na rin, sir, yung mga convo nila nung agent sinend sa akin sa messenger nung Coral. Nasabi may dapat daw ako malaman, makipag-cooperate daw ako. Sabi ko, sino ka? Ano yun? Tinanong niya yung ORCR ng car ko. Actually, sir, natakot ako sa kanya at di ako naniwala sa mga pinagsasasabi niya. Tumawag ako ngayon sa agent ko, yung Erica. Kinuwento ko ano yung sinasabi ni Coral. Yung car ko daw na ganito ganyan, sagot sa akin ni agent, ha? Ate, wag ka maniwala dyan. Maraming ganyan ngayon. 30 plus daw ha. Yung tumawag sa kanya at sa office nila na ganyan ang sinasabi. Bakit alam about sa car ko? Morning, kausap ko until afternoon. So naniwala lang ako afternoon na. Magaling Erica. Grabe. Galing magsinungaling, napaka-calm lang niya, magsalita habang di naman pala totoo ang sinasabi niya. Di ako nakatulog, sir, at kinabukasan nagpa-meeting ako sa Ford. Ayun, doon ko nalaman at na-shock ako. Aba, nagulat pa siya na nag-uusap pala yung Erica at Coral. Ano ba? Sa umpisa pa lang, nag-uusap na sila. Grabe. At nagpa-meeting siya sa Ford at na-shock. Okay, continue sa fourth comment. Diyos ko, sir, nagpa-meeting ako. Etong manager ha, may pinakita pa sa akin sa cellphone na pic nung agent na ng scam. Sabi ko, alam nyo na pala, may case na ganyan. Bakit kinuha nyo pa maging staff nyo dito? Sagot sir ng manager ay, recently lang namin nakita to. Eto pa sir, yung plate number, nasa kanila sir, nasa Ford. Sabi ko, bakit andyan pa? Di ba sila na bother na 1 year na, bakit di nila tawagan at ipakuha yung plate 1 year na yung car? Tanong ko din, paano nailabas yung car? Di ba? Need ng doc signature dyan for releasing. Ang sabi din ni Coral, yung police tumawag daw siya sa Ford Manila Bay. In-inform niya yung issue ng car ko na binili sa kanila. Tanong ko, bakit in-inform sila ng Coral pero di nila ako in-inform? Ang pangalan ko nasa system naman nila.
at tinanggal yung mga staff nung nalaman nila yung nangyari na hindi nila pinaalam sa akin. Sino ka? Nasa system nila nung name, contact address ko kasi sa kanila ako nagpa-PMS ng car ko, change battery, resetting lahat ng vehicle reports. Sir, nasa akin, tinabi ko. Hay, malamang may pinakita na pic sa cellphone kasi nag-umpisa na sila mag-imbestiga. Kaya recent lang talaga yan. At tulad nga ng sinabi ko sa Scam Modus Exposed episode natin, malamang nag-clear pa rin yung agent sa NBI at PNP clearance. Basic requirement na yan. Tapos, tinanong niya yung tungkol sa plaka. Bakit andyan pa, hindi ipakuha? At yung tanong natin last time, nasagot niya na nagpapa-PMS siya sa dealer at sa kanya nakapangalan yung kotse. At least dito, na-clarify niya yung isa sa mga tanong natin sa previous video. Eto, weird lang. May tanong lang ako dito. Kung nagpapa-PMS siya sa kasa at may plaka na pala yung kotse niya, bakit hindi siya yung kumuha ng plaka mismo? Andun na siya, 'di ba? PMS, change battery, resetting, lahat ng vehicle reports, lahat, 'di ba? Sabi niya. Ibig sabihin ba nun, multiple times na siya andun? Bakit hindi niya hinanap kung nandun na siya? Okay, continue na tayo sa last statement niya. Nagpa-blotter ako, sir, sa 2 police station. Nagpatulfo na din ako. Pumunta na din ako sa Camp Crame and LTO. Laking abala sa akin, sir, ang layo ko Paranaque pa to QC. Pero tsinaga ko kasi ayoko mag-goodbye yung pera na pinaghirapan, pinagpaguran niya ng late husband ko. Ang alam ko, sir, madami sila magkasabwat sa loob ng Ford Manila Bay kasi di ako naniniwala na magagawa lang ng 2 tao yan. Pinaghatian nila yung pera ko. Tas ang kapal ng muka nung agent nagsusorry sa akin. Etong koral naman, yung police nagmamakaawa, wag ko daw siya isama sa kaso. Ganun lang ba yun? Sa totoo lang, paano kung nahuli ako tapos peke yung DOCS or ORCR? Makasuhan pa ako ng carnapping. Paano na lang kung kasama ko yung anak ko? Mga walang hiya mga yan, may karma din sila lahat. Okay to, at least pinablotter na niya at pinamedya na rin etong mga tao. For sure, hindi na makakaulit yan. Pero sa last statement na to, may weird na naman sinabi. Alam ko madami sila at hindi ako naniniwala na magagawa lang ng 2 tao yan. Diba, 3 nga sila. Sino yung nawalang sala? Cashier, si Coral o yung Erica? At ayan na naman yung scammer na nagsasorry. Kung saan hahanapin tong mga comment na to na parang nobela, andito lang sa naunang video. At ngayon, mas nalaman natin ng mas detalye ang kwento ng biktima. Mas dumami rin ba ang tanong mo? Gusto ko lang sabihin na eto na ang huling video ko tungkol sa mga sinasabi ng biktima. Baka lang kasi makaapekto pa sa investigasyon. Pero sana makatulong. At bago magtapos, gusto ko lang rin sana ipakita tong screenshot mula sa isang nag-comment na fresh as sky nang sabi, Villalin is my ninang. My mom's best friend since grade school. To confirm your what if, hindi totoo. She is not part of the scam modus. This is just to clarify to your viewers and to consider she is very well off to be part of this scam. She has 2 children that are studying in a very prestigious school. I've known her since I was a child and at most times, lagi sila magkasama ng mom ko and they have never attempted to do such thing. May fear of God ang mini-mention mo at tinutukoy mo na kasabwat. That's a great theory to come up with. However, her claims are true. We share the greatest sympathy to my ninang during this hard time. Gusto lang namin ng hustisya. At may dagdag pa siya. And to add up, Erica Lato is my tita's childhood friend. Both parties are close to us. We know them for more than a decade. Your theory just doesn't add up, bro. Oo nga, fresh as sky, dahil sa sinabi mo, my theory just doesn't add up, bro. Ano sa tingin mo? Gusto kong marinig ang opinion mo tungkol sa video na to. Comment below. Kung nakadagdag info tong episode na to sa'yo, please don't forget to like the video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman para parati kang updated sa mga relevant car-related videos. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching!
Peace.